paano kami nag-start. Malalim. Kaya yan, makikita niyo. Actually, nagsimula talaga to sa prayer and fasting. Sometime December, together with some of the elders. So we started to do a week-long prayer and fasting. Tapos yun nga, towards the end of that particular fasting, so doon na namin na-discern at the same time binigay ng Panginoon na mag-start ng isang Christian community. So yun, we have our pulpit here, praise and worship, tapos congregational city na dyan, hanggang doon sa labas. Normally, meron kaming tent na nahihiram sa barangay, tapos siya nagpuput up na lang ng tent. Sa labas na rin kami nagkakainan. Ang maganda rito, yung aming mga chikiting, yung mga kids namin, meron silang access dito sa gilid. So binubuksan yan. Tapos they can use yung mga bleachers as their, sabihin na nating fellowship activities nila. Honestly, talagang mahirap. Mahirap mag-start ng bagong church, lalo na kung wala kayong facility. Dito sa Taytay, sabi ko nga, merong fellowship dito sa building na ito, may fellowship sa building na yan, and we ended up having a facility sa second floor ng isang government agency, particularly Sangguniang Kabataan. So nandun kami sa second floor ng kanilang building, and yun, we have to bring everything, from chairs to altar table to projector screen. So as I enter into this fire tunnel, prayer tunnel, yun, may nag-declare kagad sa akin, I see in you a house church. Ayun, naiyak na ho ako. Sabi ko, mukhang mahirap na tumakbo. Parang feeling ko hindi pa ako ready, hindi pa ako equipped. Pero with the help of the titas, nanays, yung mga elders ng church, they assured me of their, sabihin na nating, support, prayer, at more importantly, yung pagsama sa journey na pupuntahan namin. Yung children's ministry, nako, nakakatuwa mang isipin. Nung magbukas kasi ng gawain yung isang kapatid natin dun nga sa San Roque, meron siya kasing desire. Nakikita niya raw yung mga bata, bata pa lang, anlulutong na magsabi ng mga salitang hindi dapat. At nawiwitness niya rin, minsan uuwi siya ng gabi, yung mga bata nasa kalye. So why not share with them the Word of God, and salamat at purihin ng Panginoon. Yun nga, we are ministering to some 30-35 children of various ages dun sa lugar na yon. At the same time, dahil nga dun nagsimula, so nang i-post namin sa Facebook, nag-flood din, nag-overflow din yung mga supporters. We started receiving mga school supplies, toys, May gandang pagmasdan ang pagdating ng may mga magandang balita. Magandang balita. Nakakakita ako ng mga batang kagaya nila, tinitingnan ko sila as future leaders na makakatuwang namin sa paglilingkod din sa Panginoon. At it is an honor din na maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng ganitong ministry. Malaki na improvement. Sabi nga, we started with about 30, 50. Ngayon, it's still growing. We started with 6 benches. Ngayon, 8 na, kulang pa rin. Naglalabas na yung mga may bahay dito, naglalabas na ng mga upuan nila para doon sa mga bata.
people or children are just coming. Yung 1 hour, 1.5 na yon, talagang they remain silent and witness. May mga natutuwa dahil yung mga anak, apo nila ay kumakanta, umaawit, nag-drawing ng mga artworks. Nagamit ang mga batang ito para yung mga magulang nila ay makakilala rin sa Panginoon, mag-desire din naman sa pag-Bible study. Sabi naming prayer namin is to win 500 new souls. New souls, for the Lord in 1 year. We also pray for additional leaders. Yung aming worship facility gathering place, kasama yun sa pinapanalangin namin. At nakakatuwang isipin, isa sa mga prophecy and vision na natanggap namin is an auditorium. Alain mag-open yung Cainta Elementary School auditorium. That is an 800 seating capacity na auditorium. We are only below 100 eh. Pero sabi ko nga ang importante dyan, mapuno natin ang spirito ng mga nakaupo. Ang Diyos ang magpupuno sa mga upuan niya.